Ang magkaroon ng isang anak ang isa sa pinakamagandang biyaya na maibibigay sa iyo na di kayang tumbasan ng anumang halaga. Ngunit, paano kung ang taong ito ang siyang magiging dahilan ng pagbagsak mo? Kung nais mong malaman ang buong kwento ng prinsipe ng kadiliman, ay ipagpatuloy mo lamang ang iyong panonood. At huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment para sa video na ito. At kung nais mong ma-shoutout para sa susunod na video, ay mag-comment ka lamang. Tatlumpung taon na ang nakakalipas ay merong isang napaka-importanteng regalo na natanggap ang Monian Empire. Sinasabi na ito ay higit pa sa halaga ng mga ginto at diamante. Dahil isinilang na ang susunod na magiging tagapamuno at magiging hari ng Monian Empire. Sa araw na iyon ay tila nagalak ang bawat isa. Nawala din ang pangamba at takot kahit sa maikling panahon sa gitna ng sunod-sunod na labanan na nagtatangkang sakupin ang Monian Empire dahil ang atensyon ng bawat isa ay nasa prinsipe. Sinasabing ang prinsipe ay isinilang na may simbolong hustisya at tagapagligtas ng buong nasasakupan ng Imperyong Monian. Ang lahat ay naniniwala na ang prinsipe na ito ang itinakda ng Diyos na siyang mamumuno at magiging daan para mapagbuklod na ang Land of Dawn at Dark Abyss, sa kabila ng sunod-sunod na patayan at pangangamkam ng mga sakim na hari ng bawat hukbo. Kung kaya't, laking pasasalamat ng bawat isa dahil sa pagdating ng prinsipe ay lumaki ang tiyansa na maibalik na sa kaayusan ang lahat. Dumating ang unang kaarawan ng prinsipe ng Monian Empire. Ngunit may isang hindi inaasahang pagkakataon ang naganap na naging apektado ang lahat. Sa araw ng unang taon ng kapanganakan ng prinsipe ay may krimen na naganap. Pagpasok ng kanyang tagapag-alaga ay sumigaw ang mga ito ng napakalakas. Sa pagsigaw ng mga ito ay nabulabog ang buong imperyo dahil isinisigaw nila na patay na daw ang prinsipe. Patuloy itong sinisigaw ng mga tagapag-alaga at mga kawal. Inutusan ng lahat ng kawal sa buong imperyo na isara lahat ng pwedeng lagusan ng pumatay at tumungo sa kakahuyan ang iba pa upang hanapin ang taong pumatay sa prinsipe. Tila nanlumo ang lahat sa nangyari. Napansin nila na ang kwarto ng prinsipe ay punong-puno ng dugo dahil kasama sa pinatay ang mga kawal na nagbabantay sa kanya. Agad na naisip nilang kasama sa pinatay ang prinsipe sapagkat ang telang ginamit sa kanya at ang buong kama ay punong-puno ng dugo. Isa pa sa kapansin-pansin ay ang mga bangkay ng mga kawal na may mga kalmot na malalalim na siyang naging dahilan para sila ay malagutan ng hininga. Kung kaya't naisip nila na hindi tao ang siyang pumitil ng buhay ng prinsipe at ng mga kawal. Ang ipinagtataka pa ng lahat ay bakit nasa kwarto pa rin ang bangkay ng mga kawal, ngunit ang sa prinsipe ay nawawala na. Nagdesisyon ang kataas-taasan na utusan ng mga Imperial Knights at ang mga dalubhasa na nasa Monastery of Light na imbestigahan ang buong pangyayari at alamin kung ano at sino ang may pakana. At syempre upang mabigyan din ng kasagutan kung buhay pa o patay na ang prinsipe ng Monian Empire. Ngunit isang malaking balita ang dumating sapagkat kasabay ng pagkawala ng prinsipe ay ipinanganak naman ang Son of Darkness. At nagdaan ang ilan pang mga taon ay napakadaming mga nakakagimbal na pangyayari ang naranasan ng mga taong nakatira sa Southern Hills ng Monian Empire. Tila mas lalong naging agresibo ang mga naisakupin ang imperyo nila at maliban pa roon
ay halos sunod-sunod ang pag-atake ng mga halimaw sa ilang bahagi ng Munian Empire. At lahat ng ito ay nangyari nung malaman nila na ipinanganak na ang prinsipe ng kadiliman. Sa pinakailalim na bahagi ng Abyss na kilala bilang tahanan ng mga masasama at malalakas na uri ng mga demonyo, ay makikita mo si Thamus, ang Diyos ng lava at namumuno sa Army of Abyss, na kung saan siya ay nanonood ng isang espesyal na labanan. Ito ay hindi laban sa pagitan ng Abyssal Army at kawal ng Land of Dawn, bagkus ito ay labanan ng mga kapwa niya demonyo. Patuloy pa rin pala na isinasagawa ni Thamus ang gantong klase ng proseso, na kung saan nais niya kasi nawasakin ang lahat ng klase ng mahihina na demonyo upang matira lamang ang mga demonyo na nagtataglay ng malalakas na kapangyarihan katulad niya. Sa plano niyang ito ay nais niya lang kasi makasigurado sa pagbagsak ng Munian Empire gamit ang mga natirang demonyo sa mga pagsubok na iginawad ni Thamus sa kanila. Sinasabi niya sa kanyang mga nasasakupan na hindi lang siya nagtataglay ng dugo na kasamaan, bagkus siya din ay may nag-uumapaw na lakas kung kaya't sumasali din siya sa mga labanan upang mas makuha niya lalo ang respeto ng mga demonyo. Sa pagpapatuloy ng labanan ay may isang demonyo na naig at siya ay si Dairoth. Sa mura niyang edad ay napatumba niya ang karamihan sa mga nakalaban niya. At ito ay lubos na ikinadala ni Thamus, sapagkat nakikita niya ang kanyang sarili habang lumalaban si Dairoth. Malakas, kasamaan, at perpekto ang mga salitang kanyang nabanggit sa mga oras na iyon. At ito ang mga salita na tumutukoy kay Dairoth na prinsipe ng kadiliman. Maliban kay Thamus, ay nanonood din pala ang Blood Demon na si Alice sa labanang iyon. Kagaya ng nararamdaman ni Thamus, ay lubusang nagalak din itong si Alice sa naging resulta ng laban. Niyakap niya si Dairoth na napakahigpit na tila ito ay kanyang anak marahil sa kagalakan. Natuwa si Alice dahil naisip niya na ang prinsipe ng kadiliman na ito ang siya marahil sa magiging susi ng kanilang tagumpay para sa kanilang masamang plano sa Land of Dawn. The blood of the Empire is at my service. Dawn plan is almost done. Inilatag muli ni Alice sa harap ni Dairoth at Thamus ang kanyang royal plan, na kung saan kahit hindi buo ang tiwala ni Thamus kay Alice, ay sumang-ayon na lang din ito. Isa kang perpektong nilalang ang siyang sambit ni Alice. Nakita niya kasi kung gaano kagaling at kabangis kung ito ay lumaban. Natutuhan din ito ang mga estratehiya ni Alice tulad ng panlilinlang ng kalaban at mga estratehiyang pangmilitar. At maliban kay Alice, ay itinuro din pala ni Thamus ang mga paraan niya sa harap-harapang labanan. Kung kaya't, napakalakas talaga ng prinsipe ng kadilimang ito at marahil ang isa sa dapat katakutan ng Munian Empire. At dahil dito, nagdesisyon si Thamus na maging tagagabay si Dairoth ng Abyss dahil sa ito ay may kakayahan naman kahit na ito ay bata pa. Siya ang magre-representa bilang Diyos ng Abyss at kasabay nito ay siya din ang mangunguna at mamumuno sa mga plano ni Alice at Thamus tulad ng pagsugod ng Munian Empire at paggapi sa buong Land of Dawn. Kung si Dairoth man ang nawawalang prinsipe ng Munian Empire, ano kaya ang mararamdaman niya kung siya mismo ang papatay sa kanyang mga magulang at sisira sa imperyong kanyang pinanggalingan? May posibilidad ba na kayang ibalik si Dairoth sa pagiging prinsipe na siyang tagapagtanggol ng Munian Empire bago pa man dumating ang araw ng royal plan ni Alice at Thamus?